Hindi lumusot sa House Committee on Appropriations ang panukalang budget ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Sa pangalawang pagkakataon, ipinagpaliban ng House panel ang pagtalakay sa budget proposals matapos hindi siputi ni VP Duterte ang pagdinig at wala ni isa mang kinatawan nito ang dumalo. Ayon sa sponsor ng proposed budget ng OVP, sa plenaryo na tatalakayin ang panukalang pondo. Well, it's simply that we pause on the discussion of the Office of the Vice President, but we will continue the discussion in the plenary. Isinusulong na bawasan ang panukalang pondo ni Vice President Duterte sa susunod na taon. 2.037 billion pesos ang 2025 budget proposal ng OVP. Kung si Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang tatanungin, dapat gawin na lamang itong 128 million pesos. Suportado ang pagtapya sa pondo ng chairperson ng House Committee on Appropriations na si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Ang sinusulong na natin ay tanggalan na ng budget yung socio-economic program delivery ng Office of the Vice President, Madam Chair, including yung PS na 87.5 million, MOE na 1.77 billion, tsaka yung capital outlay na 56.4 million, Madam Chair. Total po niyan is 1.9 billion. So kung ganun, Madam Chair, that we will significantly slash the OVP budget for 2025, merong matitira na around 128 million. Madam Chair, yun na lang. Total naman pala ay mabuti pa na sa ibang ahensya na dumiretso yung ating mga kababayan for services. Bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na pang gagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat natin bantayan. Tinuligsa ng mga kongresista ang hindi pagsipot ni VP Duterte sa pagdinig. Insulto nila ito sa Kamara at sa publiko na naghalal sa mga kinatawang may responsibilidad na busisiin ang panukalang pondo ng mga ahensya ng pamahalaan. And because she is not present, she is actually insulting the second institution that should scrutinize the budget of the Vice President. And I do not care even if she is the Vice President, Madam Chair. I will not allow that Congress will be insulted by the head of any agency. Samantala, champorado with fried pusit ang almusal habang squid with paella negra ang tanghalian na inihain ng mga dumalo sa pagdinig ng House Appropriations Panel. Nagtrending ang pusit nang ikumpara ni Congresswoman Castro sa squid tactics ang pagtanggi ni Vice President Duterte na sagutin ng mga tanong ng mga mambabatas kaugnay ng paggamit ng pondo nito noong August 27, 2024. Katatapos lang po ng budget hearing dito sa Office of the Vice President. Nakita niyo naman, binoykot tayo. Pero masarap tong lunch ngayon may pusit. Tsaka paella negra na talagang Tingnan nga natin kung gaano kasarap. Ang sarap. Sana pala meron din umihaw na pusit. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.